Ang atin pong pamagat sa atin pong topic ngayon na pag-usapan ay pinamagatan po ito na tinatawag, you have to be angry to wake up those who are rude or do bad things, mga kabransis. Na ibig sabihin, mga kabransis, kailangang magalit ka. Kailangan po tayong magalit para po ay magising yung mga gumagawa ng kabalastugan at gumagawa ng mga masasamang gawain, mga kabransis. Yun ang atin pong title. You have to be angry to wake up those who are rude or do bad things, mga kabransis. Bakit ba, mga kabransis, mayroon ba po tayong basis sa Biblia na tayo po'y tayo po'y magalit o kailangan o inutusan po ba tayong magalit? Mayroon po ba tayong basis sa Biblia, kabransis? Sasabihin ko sa inyo, mga kabransis, mayroon po tayo talagang basis na kailangan magalit po tayo, mga kabransis, no? Dito sa salita ng Diyos, mga kabransis, ay akin pong babasahin, mga kabransis. Babasahin ko, mga kabransis, sa Efeso 4:26, no? Sa Bisaya po, mga kabransis, ay ganitong pagkasabi, pagkasuko kamo, apan ayaw kamo pagpakasala sa inyong kasuko. Diyan lang muna, mga kabransis. Ipagpatuloy natin mamaya to ang laman ng versikulong ito, mga kabransis, no? Na ibig sabihin, mga kabransis, huwag kayong magkasala sa inyong galit. Yun ang sabi ni Apostol Pablo, maggalit kayo, pero huwag kayong magkakasala sa inyong galit. Kailangan kapag magalit po tayo, mga kabransis, ay huwag mag-commit ng kasalanan. Yung galit na huwag magkakasala sa inyong galit. Kaya lang sinabi ni Apostol Pablo na maggalit kayo. Pwede talagang maggalit. Inutusan. Ito pong version na ito, mga kabransis. At ito pong version na ito, inutusan po talaga ang tao na magkasuko o maggalit kayo. Pero huwag kayong magkasala sa inyong galit. Yun, mga kabransis, ang atin pong binasa dito, tapos tinagalog ko, mga kabransis. So dito, mga kabransis, ay atin pong nakikita na ito pong pagkagalit or galit, anger comes in two forms, mga kabransis. Mayroon pa palang dalawang form or bagay, mga kabransis, ang tinatawag na anger or tinatawag na pagkagalit. Number one, mga kabransis, ay ito pong evil anger. Ito pong evil anger, mga kabransis, masamang pagkagalit, no? Ito po ay tinatawag na kasalanan na klaseng galit, mga kabransis. Evil anger, kasalanan yun, no? Dahil masama yung klaseng galit, mga kabransis. Ang pangalawa, mga kabransis, na klaseng anger, mga kabransis, ay ito pong tinatawag righteous anger, mga kabransis. Ang righteous anger, mga kabransis, yon ang galit ng Diyos. Yon ang galit ng kanyang mga alagad. Righteous anger, hindi evil anger, mga kabransis. So, ibig sabihin, mga kabransis, yung nakasulat doon na binasa natin, opening verses natin sa Colossians chapter 3 verse 8 na nagsasabi na itakwil ninyo ang galit. At dito naman sa Matthew chapter 5 verse 22 na ang galit daw ay talagang ang sasapitin ay pag magalit ang tao, ang kanyang sasapitin ay yung hukom, mga kabransis. Na ibig sabihin yung klaseng galit na binanggit doon sa dalawang passage of scripture, mga kabransis, yon ay evil anger, masamang galit, o tinatawag kasalanan na galit, mga kabransis, or masama na pagklaseng galit. Yon ang evil anger, mga kabransis, na kailangang itakwil, kailangang i-delete, o kailangang mawala sa ating mga buhay. Yung klaseng pagkagalit, yung evil anger, mga kabransis. Now, paano natin ma-identify? Atin pong i-identify, mga kabransis, ang galit na masama. Itong evil anger, mga kabransis, itong kasalanan na anger, or evil anger, masamang galit, mga kabransis. Ang pag-identify po natin dito, mga kabransis, ito pong evil anger pa pala, yung ang tao po'y nagalit na mayroong na-violate na salita ng Diyos, na-violate na utos ng Diyos. Pag magagalit ang tao, tapos na-violate niya ang kalooban ng Diyos, yun ay tinatawag evil anger, mga kabransis. Masama yung klaseng galit na yan. Halimbawa, mga kabransis, for example, yun, dahil sa galit mo ay ikaw po'y pumatay ng tao, no?
talagang bawal yun, na-violate nimo ang utos ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa Exodus 20 verse 13 mga kabradsis, ang sabi doon ay ganito, ay thou shall not kill. Huwag kayong pumatay. Bawal talaga ang magpatay. Kaya kung nagagalit ka ng tao tapos pinatay mo, kaya yun ang kasalanan. Tapos, pangalawa, ito pong dahil sa galit mo mga kabradsis, ikaw po'y talagang na ikaw po'y naggalit, talagang binugbog mo yung tao. Kung baka inistab mo yung tao, no? Kumbaga, tinaga mo yung tao sa espada o sa sa kutsilyo mo. No, dahil sa galit mo, tinaga mo yung tao. Violation yun sa salita ng Diyos. That is a violation of God's law, mga kabradsis. Ang sabi ng salita ng Diyos, dyan po sa Matthew 26:52, sa Matthew 26 verse 52, noong dinakip ang ating Panginoong Hesus sa dawn or sa panahon ng madaling araw, tapos maraming tao na nakapaligid sa kanya dahil si Jesus po'y dalhin na. Doon po, dinakip na talaga, inaaresto ng ating Panginoong Hesus. No? Tapos, ito pong si Simon Peter, mga kabradsis, isa sa Apostle of Jesus Christ, talagang espada niya, no? Yung sword niya talagang tinaga niya yung alipin ng isang saserdote, alipin ng isang pari, tapos natanggal nga, no? Natabas, nahiwa nga yung atay nga sa isang alipin ng priest, mga kabradsis. Kaya nga, nilagay ulit ng ating Panginoong Hesus, pinagaling. Kaya parang namangha at nagtaka ang tao ay yung tainga niyang nahiwa binalik ng ating Panginoong Hesus kahit na pinulot pa sa lupa yata, tapos binalik ng Panginoong Hesus. Anong sabi ng Panginoong Hesus doon po kay Simon Peter, mga kabradsis? Sabi ng Panginoong Hesus, isauli mo yung espada mo dahil ang mamumuhay sa espada ay mamamatay sa espada. At dito naman sa Lucas 22:51, mga kabradsis, ganun ding pagkaistorya, no? Dahil ang pangyayaring ito ay isinusulat naman ito sa tatlo, Matthew, Marcos, Lucas. Dito sabi po sa pagkasulat ni Lucas, mga kabradsis, ang sabi ng ating Panginoong Hesus doon po kay Peter, huwag mong gawin yan. Huwag na yan. Huwag na yan. Ibig sabihin, mga kabradsis, ayaw talaga ng Panginoong Hesus na ang tao po pag magalit ay ayaw ng Panginoong Hesus na atin pong sugatan ang tao. Bawal talaga itong magalit ka tapos manunugat ka. Sugatan mo yung tao, no? Tagain mo yung tao. Pangatlo, mga kabradsis, na bilang halimbawa sa pag-identify natin dito sa masamang galit or tinatawag na evil anger, mga kabradsis, ito pong pananalita. Pag ikaw po ay magmumura dahil galit na galit ka sa tao, tapos minumura mo talaga, tapos sinabihan mo na ulol, sinabihan mo talaga na kanang baliw, sinabihan mo ang tao na ang sabi po ng Biblia, that is a violation sa salita o sa kalooban ng ating Diyos. Dahil ang sabi po sa Matthew 5:22, ang sabi ng Panginoong Hesus, kung sino mang nagsabi na buang ka or baliw ka or ulol ka ay talagang maiinferno ka talaga. No? At magsabi ka ng tinatawag na kuwanggol at talagang mapunta ka sa hukuman, mga kabradsis. Kaya ayaw ng Panginoong Hesus na kapag tayo po'y magalit ay magmumura po kayo. Kasalanan yun. No? Evil anger yun, mga kabradsis. Kaya iwasan natin pag tayo po'y magalit, huwag talaga magmura. Na talagang napansin natin sa mundong ito, ang mga tao talaga ay napakahilig talagang magmura. No? Napakahilig magmura, parang ginawang daily expression itong pagmumura. Ngunit, mga kabradsis, ito po hindi kalooban ng Diyos. Bawal po itong magmumura ka, mga kabradsis. Dito po sa Matthew Kapitulo 12, 36, 37, ang sabi po ng Panginoong Hesus, kayo po'y parurusahan ayon sa inyong mga sinasabi. Kung ang mga sinasabi ng tao daw ay walang kabuluhan, no? Talagang ang sasapitin mo daw ay parusa.
Dahil sa inyong pananalita ay pwede kang parurusahan at sa inyong pananalita pwede kang maabswerto dahil sa iyong pananalita. Kaya mag-ingat talaga ang tao sa kanyang pananalita. Pag ang mga salita na galing sa iyong bunganga, sa iyong bibig, na lumalabas sa iyong bakba, sa iyong bibig, sa inyong mga bunganga, tapos walang kabuluhan, huwag mong ibanggit dahil bawal at ayaw ng Panginoong Diyos yun. May parusa yung nakahanda, no, sa mga sinasabi o sa mga salitang walang kabuluhan, mga salitang, mga empty words, mga kabransis, napaka-delikado yan sa araw ng paghukom, mga kabransis. Pang-apat, mga kabransis, para ma-identify natin itong evil anger, mga kabransis, na pang-apat, ito pong yung sumpain mo yung tao. Dahil sa galit mo, sinusumpa mo yung tao, no? Ikinukurs mo yung tao, no? You are cursing to anyone because you're angry, mga kabransis, no? Kung ikaw po'y naggalit, no? You got anger to that person because maybe there is a problem or there is something happen to you, and then ito po'y nakapagpagalit sa inyo, it is the one who provoke you to anger. That's why ikaw po'y sinusumpa mo yung tao. Ano ba itong pagsumpa mo sa tao? Ibig sabihin, mga kabransis, yung pagsabihan mo talaga siya ng mga masamang salita, no? Yung tinatawag mang sumpain mo talaga na, no? Mabuti hindi ka, ibig sabihin, yung sumpain mo talagang tao, no? O, sumpain mo na mamamatay ka pa sana. O, yun, sumpa yun. O, kailangan na ikaw, ano ka pa sana, mahuhulog ka sana. Yun ang tinatawag na wikang o pagsasalita na sinusumpa mo yung tao. Ang sabi ni Apostol Pablo sa taga-Roma, mga kabransis, Romans chapter 12 verse 14, mga kabransis, ang sabi niya, huwag ninyo silang sumpain ang mga tao, mga kabransis. At tapos, mga kabransis, ito pong panglima, mga kabransis, this is the example to identify evil anger, mga kabransis. Ito pong kamumuhian mo yung tao, no? Ito pong pagkamuhi ng tao. Dahil sa iyong galit, kinamuhian mo yung tao. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 26, kung atin pong ituloy pagbasa doon, na yung galit nyo, huwag ninyong paabutan ng ibang araw. Huwag kayong papayag na yung galit nyo mag-sunset na ang araw. Pagpaabutan mo yun ng araw yung galit mo, o sa ibang araw na naman, sa ibang panahon na naman, galit na galit ka pa rin, hindi nawawala yung galit mo, yun talaga ay kasalanan. Yun talaga ay bawal o masama yun. Dahil yan po'y tinatawag na namumuhi ka sa tao. You are hating person. You are hating guy. You are hating people. Kaya, ano yun? Masama yun. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa 1 John chapter 3 verse 15, kapag kinamumuhian mo daw ang tao, yung mga kapatid mo, brother and sisters, ay ikaw po'y itinuturing killer, tinuturing kang murderer. At sabi ni Apostol John, at alam man ninyo na yung murderer ay walang puwang sa kaharian ng Diyos, walang puwang sa buhay na walang hanggan. Lasting life sa mga namumuhi o yung mga hater. Yun, mga kabransis. Kaya pag magalit po tayo, huwag talaga, huwag kang pumayag na ito'y nananatili sa buhay mo kahit dumaan na ang maraming mga araw, maraming panahon, maraming taon, kasi kasalanan yun ay ikaw po itinuturing murderer na yan, no? So, yun talaga, mga kabransis, ang evil anger, no? Masama na klaseng galit, no? Yun po ay kasalanan, mga kabransis, no?